heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Jesus, every time you've got to renew your mind. My friend, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can't do. All you got to do, reach out, reach out, reach out, reach out. No more sorrows, no more tears, no more jealousies, no more fears. Reach out, reach out. Thank Jesus every time you've got to renew your mind. My friend, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can't do. All you've got to do, reach out, reach out. Reach out, reach out. No more sorrows, no more tears, no more jealousies, no more fears. Reach out. No more sorrows, no more tears, no more jealousies, no more fears. Reach out. Thank Jesus every time you've got to renew your mind. My friend, you've got to change. Set your minds on things above. There's nothing you can do. All you got to do, reach out, reach out, reach out, reach Good morning, Jesus! Good morning. Yan, thank you Lord. Muli kami po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga sa lahat ng aming mga kapatiran sa Comfy, North, East, West, and South. Sige po, tayo po ay manalangin bilang panimula ng ating segment ngayong Thursday. Pastor Fred? Okay. Dakila naming Ama, the greatest counselor. Thank you, Father, for the Holy Spirit that will reveal to us our present position now. Amen. That you love us so much and you will never change until the second coming. Amen. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and Thank you, amen. Lord. Kami rin po ay bumabati sa ating mga kapatiran sa ibang bansa. Kung ano man ang oras na kayo'y abutan ng aming GMJ ngayon,
Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga, magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid. Yan, sa ating mga nasa Amerika, nasa Japan, nasa Indonesia, nasa Australia, nasa lahat ng bansa na hindi Canada, hindi man namin nabanggit, pero kayo pong lahat ay binabati namin at nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa GMJ. Sige po, tayo po ay basahin po natin muna ang ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa John 10:11. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Sa Tagalog po, Ako ang mabuting pastol, ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen. Napakaganda na muli ay isipin natin na ang ating Panginoong Jesus, ang ating mabuting pastol. Hindi, kaya palagi niya tayong tutulungan, lalo na dito sa ating topic ngayon. Tayo po ay nagsisimula ulit sa isang panibagong series. Ito po ay series ng About Maturity. Galing sa isang libro na ang title ay Mature Christians Are Boring People by Ron Lucci. At natapos na po tayo sa dalawang na-take up natin sa introduction. Siyempre, pinaliwanag natin ano ba itong maturity, ano ba yung paglago. Kasi ang paglago sa spiritual, ang tawag dyan ay paglago. Pero maturity sa pagdating sa physical, ang tawag dyan ay pagtanda. Pagtanda. Yan, katulad namin, may mga senior. Yan, talagang masasabi mo na talagang senior ka na, matanda ka na kapag age yun. Pero sa spiritual, iba eh. Ang spirituality kasi hindi na nasusukat sa edad yan. Kasi maaaring matanda ka nga pero very immature tayo sa faith natin. Kaya meron po tayong tinitake up ngayon na 3 haka-haka o tinatawag na myth. No? Ito yung mga haka-haka o sabi-sabi na mga kasabihan na natapos na natin yung 2. Yung una, ang sabing ganon, isang pansabi if you become mature, you will be a boring person and you will be a boring Christian. Yan, binilay natin yon. Kumbaga, anong tawag doon? Hindi natin pinatotohanan, the other way. Oo. Binigay natin yung mga kwando na hindi totoo yung ganong salita. Kung tutuusin, napaka-exciting pa nga yung pagiging Kristiyano eh. Kaysa yun doon sa hindi ka Kristiyano. Kasi yung hindi ka Kristiyano, nakabase yan sa mga circumstances, yung mga hawak mo, yung pera mo, yan, ganyan. Kaya kapag sabi mo, boring ka kapag ikaw ay, actually nga, nabubuli yung mga bata na hindi sila sumasama nga sa mga kung ano-anong mga activity, hindi ba? Sasabihin ganun, parang ang tawag doon, mga batang, hindi ba yung ang tawag doon, Sister Jam, yung mga bata na gano'n? Yung medyo weird. Oo, mga weird. Nasasabihan silang weird. Di ba? Hindi lang basta boring, kundi ang boring naman kasama yan eh. Walang excitement, sabing gano'n niya. Kasi hindi mga naninigarilyo, hindi umiinom ng alak, hindi kaya nasasabihan ng boring. Pero kapag ka sa pagiging Kristiyano, sasabihin niya, ay, ang boring ng maging Kristiyano. Maling-mali po yan. Yung paniniwala na yan, yung sabi-sabi na yan na pagka ikaw ay nagmamature bilang Kristiyano, lumalago ka sa pagiging Kristiyano mo, ikaw ay boring, ay napakamaling-maling kasabihan yan. Ayaw mo na noon, kaya ikaw ay naliligayahan. Ayaw mo na ng masasamang bisyo. Kaya tuwang-tuwa ka. Na kasama mo kapwa Kristiyano. Yan, masaya. Di ba? Naipaliwanag na natin yan, mga kapatid. Mas exciting ang makita mo kung ikaw ay lumalago sa pagiging Kristiyano mo. Kasi nakikita mo yung faith mo, lalo na kapag ang faith mo ay lumalago, nakikita mo yung miracle before your very eyes, answered prayer ka, exciting yun. Yung ba ang boring na tao? Hindi po. Yan ang isang unang-unang kasabi-sabi, yung sabi-sabi na hindi natin binibigyan ng weight na hindi po siya totoo. Yan. Mga naniniwala sa sabi-sabi ay
ay walang bait nasasarili. sa sarili. Yun yung Ayan. kasabihan. Kapag ka naniniwala ka sa sabi-sabi, wala kang bait sa sarili. Yan. At yung ikalawa nga, the longer you go to church, the more mature in Christ you become. Yan ang naging topic natin last week. Kasi pagkaya ng naging kwan mo, hindi ba? Kaya natula ko tuloy yung isang awitin na pangmundo hindi ba? Ano yung banal na aso, santong kabayo, hindi ba? Yung pagka ikaw ay pinagbasihan mo yung external ceremonies para maging basihan ng maturity mo sa iyong pagiging Kristiyano, ay mali. Depende sa attitude ng puso. Kung talagang ikay lumalago, attitude mo sa lahat ng sitwasyon, malalaman ng ang isang Kristiyano kapag ka ikaw ay lumalago. Nung Lunes, may nabanggit sila na sa isang kasamahan natin na nagbago na naman, di ba? Nabanggit nila yung isang pangalan, hindi ko na babanggitin. Sabi gano'n, kaya palagi nilang tinutokso dahil madaling maapektuhan. Kasi madali siyang mapikon. Yan. Yung kantaong palaging mapikon, matanda ka na kay Lord, nagtuturo ka na ng salita ng Diyos, nang pipikon ka pa. Yun, is sign of immaturity po yun. Mga gray-haired babies. Oo, gray, oo. Kapag ka ganon, pero hindi na siya ganon ngayon. Yun ang maganda. Kapag ka ikaw ay matagal ka na kay Lord, alam mo, sa simula pa lang, alam mo na yung kahinaan mo. Pagkatapos hanggang ngayon, 10 taon ka nang mahigit na sinasabihan ka doon sa kahinaan mo. Pagkatapos hindi ka pa rin nagbabago, yun ang immaturity. Immature ka talaga noon, kapatid. Aminin mo na. Pag inamin mo na, at naging aware ka na doon sa That's the beginning of change. of change Oo. and true maturity. Oo. Once na inamin mo na yung kahinaan, ay napakaganda ngayon. Kaya ngayon naman, ang ating itatapik ngayon ay yung pangatlong sabi-sabi. Sabi-sabi yan, mga kapatid. Kapag sabi-sabi, walang basihan na para masabihin mong katotohanan yon. So, natapos tayo doon sa dalawa. Ang ikatlo ngayon, ang myth number 3 about maturity is once you grow in a certain area, ang answer po dito ay true or false. Ang tanong, true or false? Once you grow in a certain area, you can never lose that growth or maturity. Totoo ba? Totoo ba na kapag ka ikaw ay lumago na, pagpalagay natin hindi ka na pikon, ibig bang sabihin, hindi na mawawala yung pagkapikon mo o tuloy-tuloy na yung pagiging mature mo? Yan ba ay totoo? Sige, mamaya sasagutin natin yan, mga kapatid. Pero bago kung tawagin si Pastor Fred para basahin ang ating word for this day, ito yung gusto kong awitin ito kasi kapag ganito, sabing ganun niya, you will never lose your growth or maturity. Tandaan natin, merong pagkakataon na maaring mawala di ba? Kaya sasabihin mong ganon, ipaalala mo sa Panginoon. Ipadama mong muli ang alam ng pag-ibig mo, Jesus. Ipadama mong muli ang alam ng pag-ibig mo, Jesus. Aking nadarama, ako'y nalalayo sa iyo, Panginoon. Ipadama mong muli ang alam ng pag-ibig mo, Jesus. Alam nyo kasi, yung damdamin natin bilang mga Kristiyano, katulad rin yan ng 4 seasons ng weather. Merong winter time, merong fall, merong summer, and merong winter. Kaya, yung isa? Mali, spring. Yan. Nasabi ko na nga yung winter at saka summer. Ayan. Sige, again, yun pong ating seasons of life bilang Kristiyano, nasa 4 na season rin yan. Kaya sabing gano'n niya, samantalang ako'y nalalayo, aking nadarama, ako'y nalalayo sa iyo, Panginoon. Kaya ang prayer nato sa song, ipadama mong muli ang alam ng pag-ibig mo, Jesus. Kaya kailangan nating palaging sinasabi yan. Kasi talagang there are times, di ba, kumisan, you are very low in your Christian life. Nararamdaman yon, pero it doesn't mean na nawawala ka. Kaya lang, ang hinihiling mo kay Lord, Lord, padama ulit yung alab, yung zeal,
Yung seal mo, yung ang pagmamahal mo sa Panginoon, kinakailangan nandiyan. Kaya kung minsan rin, nararamdaman mo, kapag ka ganyan ang attitude natin, there are times na kapag ka natin pinabayaan, mga kapatid, yung ganyang attitude ay hindi natin idinil agad. Hindi tayo naka-recover, hindi mo na-overcome yung nararamdaman mo. Maaring mawala yung pangalan mo sa book of life. Kaya sasabihin mo, Lord, remember to write my name in the book of life. Lord, remember to write. Lord, remember to write. Lord, remember to write my name in the book of life. Lord, remember to write the book of life. Nakakakalimot ba si Lord? Hindi po, mga kapatid, hindi nakakakalimot. Kaya lang, the Lord wants us to have a fellowship, or He wants to hear coming from us na we are accepting that we are doing something not right. Kaya, Lord, huwag mo tatanggalin yung pangalan ko. Lord, remember to write my name. Kaya, ang hope natin, my hope in you, oh Lord, is all I have. So please don't make me sad, but make me glad. The presence of the Lord makes us glad. My hope in you, oh Lord, is all I have. So please don't make me sad, but make me glad. Kasi pagka nararamdaman mo na yan, naiisip mo yung mga bagay na yan, talagang lumulungkot ang isang Kristiyano. Kaya sasabihin mo, naku, immature ka pa. Kasi nawala sa iyo yung joy, nawala sa iyo yung gifts of the Holy Spirit sa Galatians 5:22. Pero hindi, mga kapatid. Yan ay mga emotions. Mga emotions na sabi nga sa inyo, yung 4 seasons of Christian life, maaring nandoon ka sa winter o nasa fall. Kaya kinakailangan ibalik mo sa spring, ibalik mo sa summer. Yung 4 seasons, nagsisimula sa spring. Spring. Bago-bago. Bago lang namumulaklak. Pagkatapos bago-bago. Tapos init na init ka na, summer, di ba? Summer. Pagkatapos biglang makakaramdam ko ng fall. Oo, mabagsak na yung mga dahon. And then lalo na nag-winter, instead na we are cold, instead na we are chosen, we are cold, we are frozen. Hindi ba? Hindi na ganyan. Kaya ngayon, basahin na ni Pastor Fred ang word natin para sa ating third meet. Ito po ay matatagpuan sa 2 John verse 8. Pastor? Okay. Watch out that you do not lose what we have worked for, but that you may be rewarded fully. Ano lang ito? This is the message of the Lord. Thank Panalangin po tayo. Mapagmahal naming Ama, thank you, Lord, for your reminder that we have to watch out what's happening in ourselves, O Lord. Yes, Lord. Through the power of the Holy Spirit, reward us. Amen. Na kami mapagtatagumpay. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ito po, ang message po to si John. Kaya sabi niya, what we have worked for. Yes. Yung pinagpaguran namin. Hindi pinagpaguran ng mga tao. Yes. Yung pagpipreach ng magandang balita, yun ang pinagpaguran. Yung pagpupunta sa mga prayer meeting ng mga manggagawa, hindi ba? Tapos nakita yung mga na doon. Oo. Yun. Makikita mo kasi ang growth rin ng isang prayer meeting, ang mismong nakakakita niyan, yung mga ministro o yung mga manggagawa na pumupunta sa ating mga kanya-kanyang mga prayer meeting. O, nakikita mo, ano nang growth ng prayer meeting mo, yung hawak mo. Yan, kaya sabi ganun yan ni John. Okay, sige, simulan na natin, Pastor. Kasi itong kwan na yung growth na to, kaya yung tanong na, yung bang, are you going to lose the growth or maturity once, kapag ka na-overcome mo, once you grow in a certain area, mawawala pa ba yung growth na yan o maturity? Ang answer po dyan ay pwede. Pwede pong mawala.
Di ba? Pwede. Kasi, kung sabi nga ganon, di ba, ano yung sa 1 Corinthians 10:12? Tatalo na ako, Pastor, ha? So, if you think you're standing firm, be very careful lest you fall. Sabi gano'n niya. Kaya, wag tayong kasi siguro kasi andito ka pa. Kaya, hindi ba yung ating sanctification, yung paglilinis sa atin, yung pag-purge sa atin, ito po ay tuloy-tuloy is an everyday life. Oo. Hindi ba? Everyday kwa natin yan. Dan maraming magsasabi sa iyo ng mali. Maraming bubulong sa iyo. Oho. Kaya ang sabi nito, we start thinking. Yung ating mindset, ang sabi, watch out for the counterfeit teachings. Yes. Pwede na yan, pwede na yan. So, we will be revived. Nawawalan ka na ng hininga. So, inare-revive na. Inire-revive ka. Oo, inare-revive. Ayan. Kasi itong growing in the Lord is not like growing physically. Tandaan natin po, yung spiritual growth is really different from physical growth. Hindi katulad na ang physical growth kasi very much different eh. Para bang kapag ka ngayon nag 14 years old ka, hindi ka na pwedeng bumalik sa 13 years old ka eh. Di ba? Hindi po yun eh. Katulad yan. Kaya yung growth mo tuloy-tuloy. Kailangan 14, dapat maging 15 ka. So, hindi na maaring ibalik pa. Isa sa hindi na pwedeng ibalik in time. Kaya sabi nga niya, you can never go back to your old age anymore. So, kinakailangan yung age mo nagtutuloy. But in spiritual, yung sinabi ni Pastor na kinakailangan ma-revive ka, yun ang maganda. Sabi ganon, do not think that sabi ganon niya, you learn a certain thing. We start thinking that once we have learned a certain thing about the Lord or grow in a certain area, we will never be weak in that area again. Ibig sabihin, kahit na napakinggan mo na yung pagtuturo tungkol sa forgiveness, nakapag-forgive ka na nung nag-LSS ka. Here comes ngayon, may incident na namang nangyari sa buhay mo. Nawala na. Parang hindi mo kayang mag-forgive, hindi ba? So, that's the time na thus spiritually is unlike physical growth. We need to go back every now and then on our spirituality because revival never ends in our relationship with the Lord. Revival never ends in our relationship with the Lord. Kaya ang awitin mo dito talaga sabi mo, ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Huwag mong hayaang mawalay sa'yo. Yan po ang palaging prayer natin. There's always revival in our faith, revival in our relationship in the Lord. Kasi yung growth in the Lord is like, Pastor, it is like, Growth in the Lord is like muscle development. You have to continue to exercise that muscles in order for it to stay strong. If we do not, it will get flabby and weak. So yung verses 7 at saka 9 nung 2 John 8, kailangan protect the truth. yes, Protect talaga. Hindi in deception. Protect the truth. And merong kasing temptations na pinagmumulan ng mga bagay kung bakit tayo ay lumago. yeah, That is lust of the eye, lust of And the the flesh, flesh. and the devil, which is the pride of life. Life. Ayaw mong bumalik, ayaw mong aminin na ikaw ay talagang nalalayo na. Yeah. So, papalayo ka ng papalayo, but the word of God says, we must be living in the truth
tingnan natin yung mundong ginagalawa natin. Amen. Tingnan din natin yung ating mga sarili. At tingnan din natin yung mapanukso na si Satanas. Oo. So, Kaya 2 yung ating kwan, Corinthians di ba? 11, Oo. 13 to 15, they masquerade as an angel of light. Yeah. Naku, Kasi marami akala ngayon mo. talaga nagpipretend na parang ang bait-bait, lalo na yung mga hindi, kaya nga kinakailangan, lalo na sa ating mga kabataan, di ba? You choose your companion because bad companion ruin good character. Kasi po pwede talaga yan. Kaya yung ating growth sa spirituality, it includes our social status, yung ating mga sinasamahan, ating mga kaibigan, lahat yan. At kapag ang temptation ay nandito na, kinakailangan, hingin mo agad ang tulong ng Panginoon. Kaya sabi nga, God says, I will save those who love me and will protect those who acknowledge me as Lord. Tawag tayo. When they call to me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them. I will reward them with long life. I will save them. Yan ang maganda. Kapag ka ikaw ay nahaharap na sa mga temptation na nag-i-endanger dun sa salvation mo, yung growth mo bilang mature Christian, tawag ka lang sa Panginoon. Sabi niya, Lord, tutulungan ka ni Lord. nalalayo ako. Oo, nalalayo ka. Kasi, wag tayong kasi siguro, kaya nga sabing ganun yung kanana, do not lose what we have worked for. Yung salvation na narinig nyo sa lahat ng nagtuturo na pinadala ng Panginoon. Kasi sa Psalm 69:28, hindi ba, Pastor? Ito, basahin ko. May they be blotted out of the book of life and not be listed with the righteous. O imagine mo. So, there is a possibility pala na yung ating pangalan, kaya kanina yung inawit namin, Lord, remember to write my name, po pwedeng ma-blot out, pwedeng ma-snowflake, pwedeng matanggal. Imagine mo, nakasulat ka na sa book of life, pagkatapos, akala mo, papasok ka sa langit, pagkatapos, wala pala yung pangalan mo, hindi ka naka-register. Ang bigat nun, ang sakit kaya nun. Ang tagal-tagal mong... Ang Word of God, ito yung sin eraser. Oo. Pero dahil ayaw mong maniwala o you doubted the Word of God, and the devil convinced us na hindi totoo yan. Oo, Ayun, ang yun. nagiging simula. Pagka hinayaan mo, kaya yung John 10:10, di ba? Yung naging word natin last Monday. The thief comes to steal, kill, and destroy. Yun po yung yung truth. Kuminsan, lalo na kapag ang companion mo, nandun ka nga sa kalipunan ng mga hindi mananampalataya, ang social life mo ay iba na, hindi ka na nag-a-attend ng mga fellowship, hindi ka na nagbabasa ng Biblia, wala na yung Word of God sa'yo, wala ka ng enjoyment na sumama sa mga fellowship. Naku, napaka-kuwan na po yan. Nakakatakot na yan. Yan ang mga signs na ng immaturity at unti-unti ka nang nawawala. Hindi ba? Ano yung to have everlasting life. Yeah. Hindi ito yung maraming pera. Oy! Kaya dito nung sa panahon ni Moses, palaging nag-i-intercede si Moses. Alam niya kasi, kaya doon sa Exodus 32, sabing gano'n niya, Lord, sabing gano'n niya, please forgive their sin. But if not, ang gandang mag-intercede si Moses, siya mismo, ang grabe yung mag-intercede dito si Moses, yung mismong salvation niya, sabi, yung nalang pangalan ko, i-blot out mo from the book of life. Kung pagtawarin mo sila, Panginoon, pero kung hindi mo sila patatawarin, sama mo na ako sa kanila. O imagine mo, ganon po yung mga nag-i-intercede. Kaya kapag nakikita natin yung mga tao, pero yung prayer na yan, ang very powerful. Di ba? Very powerful po yung mga ganyang intercession. Kaya ang gagawin ng Panginoon, yung taong ini-intercede natin, lalo na, may nakikita ka, sabi nga gano'n, may mga kasalanan kasing hayag eh.
Alam mo, walang kapupuntahan, alam mo yung magiging ending nun, death eh. So yun ang intercession na, Lord, please, ang prayer natin talaga for them, for those people na nakitang-kita mo na nalalayo. Alam nyo, hindi sa aming pamilya, meron po ganun talagang, yun ang prayer namin, Lord. Baguhin mo po yung kapatid ko, talagang Lord. Alam kong may kapangyarihan ka. Kayang-kaya mong baguhin ang kanyang ikaisipan, kayang-kaya mo, o kung minsan may nakikita tayong kapatiran, pwede, mga kapatid. Kaya napakahalaga po yung intercession. Pagdating kasi yung maturity natin, po pwede pa rin mawala. Di ba? Sabi nga ganon, once you grow in a certain area, sabi nga no, I will never lose that growth or maturity. Mali po yun. You can lose it if hindi mo iingatan. Hindi mo natin iingatan. So yung 32 yun. Oo. Ang commandments, abide in God's command. Yes. Pero, marami ayaw mag-abide sa truth. At ayaw lumakad sa katotohanan. So, parang sinabi ni Moses, I remind them to practice loving one another. Yes. Tayo namang mga nandito na sa New Testament, yun yung the time ni Moses yun. Palagi siya nagpapaalala. Ngayon naman, meron tayong Word of God na hinahawakan. Lalo na dito sa Psalm 119 verse 11 ba to? Sabi gano'n niya, Thy words have I hidden in my heart, that I may not sin against thee, O Lord. To do your will is my only desire. To delight in your word is always in my heart. Give me back again the joy. Give me back again the joy. Give me back again the joy that comes from your salvation. Talaga namang nakakawala ng joy kapag ka nalalaman mong nalalayo ka kay Lord. Give me back again the joy. Give me back again the joy. Give me back again the joy that comes from your salvation. Salamat sa Panginoon at alam ko, mga kapatid, pag tinignan mo yung ating scripture na binasa kanina, sabing gano'n niya, do not lose what we have worked for. What we are so hard to achieve. There are some things in Christ that we have to work for if we want them. Merong mga bagay na dapat talagang i-work lahat. Tandaan natin, tapos na salvation, ha? Finish work ni Lord yan. Pero, kinakailangan i-work out natin. Like muscle nga, muscle development. Hindi yung believer, yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos na pumupunta sa mga prayer meeting. Ayusin mo naman ang buhay mo. Kahit nagkakalindol-lindol, kahit nagkakabaha-baha, nadito ako. Oo. Pero ayaw mo naman ayusin ang sarili mo. Nakakahinayang yung aming pagpapagay at hindi namin makita kung ano yung maturity ng mga pinupuntahan na tao. Amen. Yan ang kwan. Yun doon lang ang sakit na. Oo, yun ang ating sakit bilang mga manggagawa. For your salvation, hindi. Oo. Work out. Muscle development nga, like exercise. Sabi nga, magiging flabby, laylay. Alam niyo yung flabby? Kumbaga yung kapag ka hindi ka nag-exercise, hindi ba? Sa physical exercise. Pag hindi mo tinuloy-tuloy yan, hindi firm yung iyong balat. Yun nga, laylay. Kaya ganun din ang ating, ang ating faith. Ang ating faith. Kinakailangan, ma-practice palagi. Kaya if you will be put to test, kailangan pagtagumpayan mo yun. Kailangan malaman mo yung mga dating mga lesson. Ano ba yung narinig mo dati? Yun yung mga lesson eh. The more na, sabi nga niya, we know that salvation is a free gift. Tandaan natin, free gift talaga siya. There is nothing that we can do to earn it. But, on our own good works, but we have to give our whole life to Jesus. Kapag ka narinig mo na ang katotohanan, natanggap mo ang si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kinakailangan ibigay mo yung buong buhay mo sa Kanya.
para ka lumago. Kasi pag hindi, paano kang lalago nga? Ayaw mong mag-participate sa pag-grow. Kailangan ibigay mo yung sarili mo eh. Di ba, Pastor? Doon sa Revelation 13:8. Mm-mm. All inhabitants of the earth will worship the beast kapag hindi tayo Oh, mabigat yun talaga. All Oo. whose On the last days na yan, mga kapatid, ha? have not been written in the Lamb's book of life. The Lamb who was slain from the creation of the world. Yes. Malaman ng mga hindi pa tumatanggap na si Kristo ang the Lamb of God who take away the sin of the world. Siya lang mismo Oo, ang kasi mag-aalis ng ating kasalanan. pag hindi natin na pag hindi natin tinanggap yung katotohanan na yon, hindi masusulat yung kahit na yung mga kapatid, yung pagtanggap mo, the mere fact na, yung pagtanggap mo lang, yung mere confession lang, hindi po yun eh. Kung hindi rin lang isinapuso. Kuminsan kasi, naalala ko yung mga kapatiran natin, pag bumibili sa palengke, di ba? Alam nyo naman yon, Mikwan. Pilit na patatanggapin yung nagtitinda, bibili siya, pero tatanggapin mo si Jesus. Meron din namang magandang nangyayari doon. Kaya lang, basta para lang bumili ka, para lang magkaroon ng customer, di ba? Tatanggap yun. I-recite yung sinasabi mo. Pero, hindi yun magiging basis para yung tao ay save na talaga. Kasi wala eh. That instant, ano yung sinabi mo kay King Agrippa, yung kay Paul? Yun nga, ang tagal na pinipreach ni Paul eh, di ba? Sa Acts. Oo. Sabi ni King Agrippa. Mm-hmm. Ang ibig mong sabihin, sa sandaling ating pag-uusap na ito, i-convert mo ako bilang Kristiyano. Oo. Yan. Hindi ganun. Kapag ka pinatanggap mo yung tao, talagang mas maganda kung may dala kang Biblia, di ba? At saka talagang uupuan mo na. Pero ang maganda doon, talaga yung tao, kung talagang very willing at yung puso niya, yun, mag-work out yun, yung prayer na yun, yung prayer of acceptance. Tinawag sila, Oo. hindi sila pinilit. Oo. Pinili sila, hindi sila pinilit. Di ba? Ayun, nakuha namin yung kay Pastor Ray. Yan. Isa yun. At saka yung mga naalala ko talaga, pagka nagtuturo ka ng ganito, naalala ko talaga si Pastor Ray Lau, sasabihin niya, hindi ka chosen ka, hindi ka frozen. Pinili ka, hindi ka pinilit. Yan yung mga salitang kwan. Kaya itong meron kasing binigay sa atin sa Revelations, di ba? Yung 7 churches, isa doon sa church na yun, yung Church of Sardis in the book of Revelation eh. Yung faith niya is about to die. Papatay na to eh. Ito nga yung sinasabi natin, yung 4 seasons of faith eh. Maaring itong Sardis na to, papatay na eh. Pero hindi sila nag-mature, sabi nga ganon. To the angel of the church in Sardis, right? Master, ikaw na gusto mong basahin? O, sige. Revelation 3:1-3. Ito yung akala nila okay na sila. Oo, okay na. Oo. Ako naman yung ganito, ako naman ganito. Palagi Pero akong ma-attend. hindi naman totoo. Eto. Aha. To the angels of the church in Sardis write, there are words of him who hold the 7 Spirit of God and the 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Yan ang akala mo, buhay ka. Pero ang actually, totoo, patay ka. patay ka spiritually. Yes. Kaya ang bilin sa Book of Revelation there, Sa verse 2. wake up, gising, Gising. strengthen what remains and is about to die. Yan. May pag-asa. Yes. Huwag ka mawala, may pag-asa. But you have found your deeds unfinished in the sight of my God. Remember therefore that you have received and heard. Hold it fast and repent. Ayan. Yes. Gising. Gising. Akala mo okay ka, hindi ka okay.
ang kailangan ay from sin Mhm. to the presence and faith in God. Peace. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Dadating ang Oo. Panginoon. Para hindi ka mahuli na aware, na hindi ka prepared, na kailangan magising ka. Kinakailangan tanggapin na may pagkukulang. Hindi ba, Pastor? Nagbibigay pa ng pag-asa eh. Nagbibigay Oo, talaga. oo, si Lord naman Ganon talaga tayo kamahal ng ganun. Panginoon. Ganyan, yes. Mm-mm. Hindi niya, sabi nga niya, yung lahat ng nasa kanya, hindi niya pababayaan na mawala eh. Kaya kinakailangan lang mag-cooperate tayo mga kapatid. At wag, kumisan kasi, kinakailangan pang maghirap muna. Dahil hindi ka pababayaan ng Panginoon, kaya makakaranas ka na medyo mga konting trial para lang mabalik. Kaya wag na nating kuwanan. Kaya many Christians are like an elderly person with a disease. Yan. May sakit raw, whose mind don't work very well. Mukhang may dementia na. You may have seen people with sickness that cause No, them sir. to revert to thinking or acting as if they were children or infant. Nag-uulyanin. Minsan ganun pinagsabihan eh. mo, Oo. Ano ka mo? Ano ka mo? Pero ayaw lang makinig. Ang No, totoo, hindi namang bingi. Ah, Pero yes. kapag sinasabihan mo ng isang bagay na totoo at hindi doon sa dati niyang relihiyon na pinaniniwalaan, kasi doon sa dating relihiyon, uy, mag-ano ka lang, mag-offer ka ng ganito, Oo. magdasal ka Dasal na Hindi. ganito. True repentance is needed. What Yes. I mean is this. Amen. Kapag ikaw ay nag-repent, yung new life, when anyone is joined to Christ, he is a new being. The old has gone, and new life has Bigan. Yun. So, karamihan sa atin ganyan. Yung mga ayaw iwanan. Ayaw mag-grow. Sabi nga ganun, di ba? Do not be like newborn babies. Mag-mature ka na. Kapag ka medyo mature teaching na, ayaw nang Ayaw. tanggapin. Di ba? Paano nga lalago? Ayaw mong mag-move forward. Ayaw mong umalis sa grade 1. O ayaw mong mag-kindergarten ka pa rin. Kinakailangan, nag-grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, hanggang tayo ay gumraduate. Kaya sabing ganun, they are mature so they think they have been in church. Ang paniniwala nila, yun nga, yung kanilang paniniwala nung ikalawang meet na sabi-sabi, palagi naman ako nagsisimba, palagi naman akong present sa prayer meeting, nagbibigay naman ako, nagtatides ako. Akala nila mature na sila, but they still draw like a baby, act like a baby, and prove that their very lives that they bear are very immature. Yung mismong pamumuhay nila, kita mo immature eh. Yun nga lang binigay na example nung Lunes na palagi kang madali kang mapikon. Ay, sign of immaturity po yun. Kaya huwag tayong mapipikon. Kasi lalo na kung hindi naman totoo, bakit ka magagalit? Patawa ka na lang. Hindi totoo eh. Di ba? Eh kung totoo, magbago. Magbago. Kapag ka totoo, magbago. Pero pag hindi totoo, naman, ganunin mo na lang. Totoo kaya yung sinasabi mo, o yung may konti ka ring kurot, pero maganda yung attitude na. Nasa sa attitude talaga yun, mga kapatid, talagang ganan. Kaya talagang yung binasa natin dyan, doon sa New Living Translation ulit, yung basahin nga natin yung word natin kanina ulit. Yung una nating word. 2 Corinthians sa New Living Translation. Ito, Pastor. Ito, pakibasa nga. Second, John John 8. 8. Yung kaninang binasa natin. watch out that you do not lose what we have worked so hard Hard. to achieve. We Be diligent be diligent that you so that you so receive that you receive receive full your full reward. Naku, Yan. meron palang Parang reward may, sa oo, uli. may reward yan eh. Di ba? Kaya kinakailangan, sabi ganun niya, yun nga, yung sobrang bigat ng pinaghirapan ng mga manggagawa, sabi nga ganun ni Pastor, bahang-baha, pinupuntahan pa rin tayo kahit papano, kahit na ang traffic, talagang pupuntahan ng ating mga prayer meeting, kahit nga iilan na lang tayo,
Pero tignan natin, mga kapatid, ha, huwag nating sayangin. Yun lang ang pinaka-message talaga ito. Huwag niyong sayangin. Para hindi mabaliwala. Ha, Pastor? Para hindi Ito yung- mabaliwala. Ito yung ano eh. Ito yung, these are the things that we have to work for. Yes, oho. Mm-mm. Ang pagpunta at pag-share, pag-witness sa mga tao na wala pa sa Panginoon, nanghihina, o wala nang nararamdaman. Kay mali, kay tama, wala, pasa todo na lang. Sige na, basta Oo. total, malayo pa naman dadating si Oo, Lord. kasi parang parang yung ating pagdalo sa ating mga gawain, naging ritual na lang eh. Yun ang taong nakakaramdam na ng boredom, yun ang immature. Kapag kasi ang naramdaman mo na ay boredom na, yung parang hindi ka na excited sa pag-attend. Hindi ka na excited na makita na yung mga kapatiran. Yan na po yun, sign of immaturity. Unti-unti, kaya nga, ipadama mong muli ang alab ng pag-ibig mo, Jesus. Yun na ang maging prayer natin, mga kapatid. Kasi, ang sa kuminsan, yung message ng Panginoon doon sa, ayoko yung worker na yan ay padadala mo. Kuminsan, yun ang message na napaka-importanting gustong marinig ni Lord para sa'yo. Yung pala, yung worker na may dala-dala ng mensahe. Huwag natin tingnan yung worker, tingnan natin ano ba yung mensaheng dala. Ha, mga kapatid? Napaka-importante nun. Kasi, kapag ka dyan ang palaging kwan, i-practice natin to mga kapatid. That will make us really mature. Ito po ang isa sa susi ng pagiging mature kapag ka ikaw ay palaging active, palagi kang, wake up, sabi nga doon sa kanina natin binasa. Gising. Kinakailangan, medyo tayo palaging excited. Excited ka. At alam mo, like ito, magkakaroon tayo ng anniversary. Totoo namang medyo pricey, no? Medyo malaki. Malaki talaga yung kwan. Hindi naman namin kinukuan yon. Pero, kapag ka dyan ang desire mo, Lord, muli, pakita mo yung miracle. I-desire ko to, hindi ba? Yun yung mga, di ba? Seek your happiness in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ibibigay ni Lord yung desire mo. Kung talagang desire natin na magpunta tayo sa ating anniversary, before your very eyes, ibibigay niya yung provision. All of a sudden, hindi mo malaman kung saan nanggaling ang pera, makakabayad ka, ang galing. Hindi ba? Yun ang nakakatuwa, yun ang nakaka-excite. Sige nga, Lord. Pakita mo nga, paano mong ipoproduce yun? Paano mong ipakikita sa akin na kakayanin kong bayaran o di ba? Malay mo, bigla-bigla na lang may lumapit sa'yo. Sister, yung binayaran ko, nagkataon di ako makakaon. Ikaw na lang. Naku, yung mga gano'n, nakakatuwa naman yun, di ba? Ikaw nang gusto mo pumunta, bigla na lang may lalapit sa iyo. Yan. So you get maturity in Christ by working for it. Na kailangan, meron kang gagawin. Action. Camera. So, yan. So, we know that salvation is free gift of God. Alam Yes. natin yun. Hindi dahil sa mabubuting gawa in Romans 6, verse 23. There is nothing that we can do to earn for our own works. Titus 3:5. We give our whole life to Jesus and He gives us a brand new heart. He changes our life. We can't earn any of this. There is nothing we can do to be good enough for God. Yeah. Therefore, kung ganon. Kung ganon, yes. if we have received the free gift of salvation, the new heart that changed lives, but you want to have something like maturity in Christ, we need to earn and work for it. it if we want yung turning back from sin and facing God
through our Lord Jesus Yeah. Christ. Kasi So, hindi mo makukuha ang maturity by just praying for it. Di ba? Pag-pray mo, pero wala ka namang gagawin. You do not get maturity by just wanting it or hoping for it. Maaari yan. Yan. Hindi lang yan. Ibig sabihin yon, mag-pray ka, you desire it, you want it, and you hope for it, but you get maturity by working for it. You get maturity by working for it. So, you get maturity by working on different areas of your life that God wants you to grow. Yan po yung sinasabi ngayong sanctification. Ano bang area ng buhay mo na kinakailangan na kinakailangang baguhin, kinakailangan ikaw mismo. Hindi namin pwedeng gawin yung pagbabago mo, gagawin ng iba. Ikaw yun. Yun na sinasabing iwo-work out natin, mga kapatid. Hindi yung para ka maligtas, hindi Andyan na yung kaligtasan, free gift po yun eh. Hindi mo ma-earn yun. Kaya lang, para yung maturity, ito po yung sinasabing maturity paglago. Para masabi, kasi para hindi tayo habang buhay na lang na baby, hindi habang buhay na onion skin. Kinakailangan kung anong area ng ating buhay na kinakailangang madil mo, na kinakailangan para makita ang maturity sa'yo. O ano ba? Pagpalagay na natin, bigyan mo ng example, yung talagang, yung example, ha? Katulad na lang sa pagbibigay. Pagbibigay na lang. Kung katulad ng dati, medyo may anong tawag doon? Kuripot tayo. O kaya maganit. Kumbaga, mahirap magbigay. Medyo naka-overcome ng konti doon, ha? Kasi yung tithes, yung sweldo dati, 20,000. Yan. Ang dali mo magbigay, 2,000. Very fun ka niyan. Ang sarap. Pagkatapos, doon sa kung natitira, medyo nakatira ka kasi sa nanay mo, libre lahat, pati pagkain, libre lahat, nakakapag-abot ka na ng konti. Okay. Here comes ngayon. Dumating yung time na medyo nangailangan ka o kaya meron kang gustong bilhin na mas malaki. Parang hindi mo na ako makapagbibigay. Lord, sayang yung 2,000 tithes ko eh. Di ba? Ganyan yan eh. Paano kang bibigyan ng mas malaking income ni Lord para yung tithes mong 2,000 tumaas kung pagdating sa test, di ba, andun yung bang bibilin mo kwan mo lang yan, want ba? Is it want, ibig sabihin, yung gusto mo lang o need? Yun doon. Iyan ang mga example. Diyan ka magwo-work out. Hindi mo ba ibibigay ang tithes mo dahil meron kang gusto? Gusto lang. Hindi naman need eh. Kasi tandaan natin, and my God shall supply all your needs according to the riches and glory of Christ Jesus. So yung lahat ng need isusupply kapag ka nagtatites ka, pagka nag-o-offering ka, nauna ka eh. Doon sa Philippians 4? Oo. Pagka nagbigay ka, ipoproduce talaga ni Lord yung need. Ngayon, yung need na yon, darating ang time na yan, na magkakaroon ka ng want. Tandaan natin, sa ating pagbibigay, darating ang time na you will have more than enough. And natatandaan ko yun, yung me just enough. Hindi, yung you are in want, yung you have just enough, and more than enough. Baka nandun ka lang muna sa just enough. Di ba? Itetest ka ni Lord para maabot mo yung status ng more than enough. Doon ka. Yun ang working out. So you get maturity. You do not get maturity by just wanting it or hoping for it. Yes. Hindi yun. Faith is to be sure of the things you hope for and to be certain of the things that you cannot see. Yes. So it is by faith that this maturity be seen. Amen. Kaya makita. Kasi hindi nakikita, for hope lang. Pero pag yung hope nag-work,
kailangan makita sa ating ugali at sa ating pamumuhay at sa ating relasyon sa ating Panginoong Yes. Jesucristo. At saka, Pastor, ang maturity, hindi mo po pwedeng idikta sa Panginoon yung bilis. Ibig sabihin, parang yung age mo 13 ngayon, gusto mo na, ayaw mo nang daanan yung mga trials ng buhay mo hanggang maging 18 ka, di ba? Hindi po pwede, merong ganung mga pelikula eh. Di ba? Yung parang bigla na lang all of a sudden, pagkagising, iba na yung kanya. Kasi parang nag-backward pagkatapos alam ko magkakaroon ako ng ganitong trial dyan, ayoko nang daanan yan. So, idinidesire mo yung mag-advance ka. Hindi ganun ang maturity. Kinakailangan hindi overnight. Ganun din sa revival. Hindi porket pinag-pray mo, agad-agad sasagutin ka ni Lord na ganun. Hindi iba yun. Iba po yun. Ang maturity, you really have to pass by that road. Yung undergo ka dun sa ang maturity, kinakailangang daanan mo para ma-achieve mo yun. Kaya ngayon sinasabi namin yung maturity in giving, kinakailangan daanan mo yung talagang period na mamimili ka, magbibigay ka pa ba ng tithes mo in spite of ganito lang yung income mo or, di ba? Yan, dadaanan mo yun. Pagkatapos, pag na-overcome mo yun, nakapagbigay ka, pagkatapos nakita mo na talagang si Lord, tutuparin niya yung siksik, liglig at umaapaw, ibabalik niya ng 1,000-fold. Doon mo makikita, mature talaga ako. Nakita ko, na-overcome ko. And then, maluwag ka nang magbigay kahit na sa parents mo, sa mga kapatid mo, sa mga kapatiran, nakakapag-share ka na. Hindi ka na yung Christian, yung palagi na lang nakikiride. Wala na. Yun ang magiging makikita mo, maturity in giving, isa yun. Example pa lang yun. Ang daming areas of our life. Tsaka yung giving, Oo. lalo sa times, nakatingin ka doon sa ibabalik. Oo. Huwag ka Yan, tumingin doon sa merong ganon. Ang daming time na ang fruit of giving tithes, ang dami sa relasyon. Alam nyo, yung di ba, yung put me to the test and I will show you that I will open the windows of heaven and pour out on you all kinds of blessing. Kasama po sa blessing yan, hindi lang yung talagang 100-fold na ibabalik sa'yo, pera sa pera. Hindi po. Ang dami, promotion sa trabaho, relasyon sa bahay, sa relasyon sa pamilya. Ang dami mga miracle na gagawin ng Panginoon kapag kaya na ginawa mo. Amen? Okay. Talagang salamat sa Diyos at marami pa po itong mga kapatid, yung mga masasama nating ugali. Basta agad aalisin, hindi. Kinakailangan unti-unti nating makita na papatayin natin sa sarili natin lahat ng masasamang bisyo, masamang ugali. Regular yan. Oo, regular. Araw-araw. Oo, kailangan pagdaanan. Yun nga yung nabasa namin last time, 2 Peter, hindi ba? Kinakailangan may steps. To your faith, add Ladder. goodness. May ladder. To your goodness, add knowledge. To your knowledge, add self-control. Ganun po yun. Kasi talaga namang yung ating pananampalataya ay kinakailangang mag-produce na ng goodness in our life. At yung goodness na yon na kailangan may kaalaman kang malaman. At yung kaalaman mo, wag ka namang yumabang, kaya may self-control ka. Kaya, hindi ba? So, salamat sa Diyos at bago mag-wrap up si Pastor sa ating napakagandang topic, i-close up niya to, babasahin po natin muna ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ngayon po ay July 16 at ang mga may kaarawan natin ay si Sister Bebot Perez na ating bagong-bagong mong gagawa, si Brother Adi Jokno, si Sister Rowena Quinto, si Sister Harley Golgota, at si Sister Bernalyn Dikitanan, at si Brother Wilfredo Medrano. Yan, happy birthday mga kapatid, and Brother Bong, batiin natin sila. Happy birthday
Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Purihin ng Panginoon, mga kapatid, enjoy your day. At bago ko tawagin si Pastor Fred para i-wrap up ang ating lesson ngayon, ang sabi nga ganon, yung ating, once you grow in a certain area, mawawala pa ba ang growth or maturity mo? Napatunayan natin na pwedeng mawala kung ato ay pababayaan natin. Kinakailangan, we have to work out for our salvation. Sige, announcement muna, Pastor, bago ka mag-closing. Mga kapatid, sa Sabado po, ang blessing po ng Bulacan at saka Bulacan New Worship Center at ang kanilang anniversary ay dadao sa July 18, itong Sabado na to at 8 a.m. Makipag-coordinate lang po kay Pastor Simply at Sister Jeng kung gusto nating umattend for the head count. At ang ating 27th anniversary ng Comfy Baguio, magkakaroon po sila sa August 23. Ito po ay sa Sunday, 10:30 a.m. onwards at the City Light Hotel. Tayo po ay kumbidado, unlimited merienda buffet. The venue is exclusive for us. We will not charge per head. Wala pong bayad. But nagwe-welcome po naman. Kung gusto naman nating magdala ng gift or donation, sa lalong-lalo na ito ay isang celebration, po pwede tayong magdala ng mga gift. At ang Comfy East Anniversary ay gaganapin po ito sa Juan Cainta Stadium sa August 29, Saturday, 9 a.m. Ang team po nila is 1 Timothy 1:12. Yan. At tayo rin po ay kinakailangan may head count rin dahil medyo may bayad po yung kanilang pagkain. Sige po. Comfy Family Affair. Tandaan natin na i-book na natin itong date na to, October 23 to 25, Friday to Sunday. Ito po ay 45th anniversary natin. Gagawin po sa Subic, White Rock Beach Hotel and Water Park. At ang lahat po ng details para dun sa mga presyo ng ating mga kwarto ay nakapost po sa ating webpage, sa FB. At makikita natin. At kung gusto niya po ng mga tanong pa, makipag-coordinate lang po dito, lalong-lalo na pwedeng idiretso rin kay Sister Ria. Yan po. At meron po tayong mga, kung may choice po tayo, kung gusto nating umattend nung magmula pa Friday, tayo po ay may seminar. Parang pinagsama po ito yung summer activity natin at saka yung ating anniversary. So may seminar po tayo ng couple, singles, children. So doon po yung first day natin at kinabukasan po ay may water baptism. At salamat sa Panginoon na tayo po ay mag-i-enjoy ng gusto. Maaari na tayo magsimula pong magbayad, mga kapatid, magpa-register na tayo sa ating kanya-kanyang mga ministro na naka-assign sa atin. Pastor Fred? Okay. Kung ganon, so, if you want maturity in Christ, you have to decide right now. You will be the kind of person who will work for it. Ito po yung maturity. And you will declare, I don't care how hard it is or how long it takes. I refuse to be a baby Christian my whole life. I refuse to be a baby Christian even this next year of my life. It is time to grow up. Yan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Amen. Lord. Lumago na tayo. Kailangan makita na paglago. Pastor, let's close. Okay, let's pray. Dakila naming Ama, nahihingi po namin ng tawad ang aming mga pagdidili-dili na bukas na at saka na, or we refuse to know further.
na meron kaming obligasyon upang sa ganon ang aming mga maturity in Christ ay lumago ng lumago. Amen. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na hindi nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Thank you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. And amen. Thank you, Lord. Ngayon po ay tayo po ay magtatapos sa new song of the week. Ang title po ay Tuloy-Tuloy ang Pagpapala, composed by Minister Jeff Borja. Thank you, Lord. God bless everybody and see you again next week. God bless. Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, bibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Pangako niya. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Tuloy-tuloy ang pagpapala, ibigay upang sumagana. Pagpapala ng Diyos, di mawawala, magaganap sa'yo. Pangako niya. Magtiwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. At buhat sa kayamanan na hindi mauubos, ibibigay niya ang iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Lahat ng nais niya'y magaganap. Wala ka lang, wala ka lang. Ibibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Ibibigay ng Diyos pagpapala mo. Second Timothy 2:2